Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jay Gaton at shoutout kay Solar Planet YT. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Pagkababa pa lang ng boses ay bigla na lang nilang ipinihit ang kanilang mga kamay at nagwawalis pahiga ang kanilang mga kamay. Kaya naman, agad na bumagsak ang mga piraso ng chess sa chessboard, at ang chess box sa harap nila ay sumabog at naging pulbos, at ngayon. Pagkababa ng boses ay bahagyang itinaas niya ang kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, nakita niya ang matanda na nagwawalis ng sahig hawak ang tanging natitirang piraso sa kanyang kamay. Sa isang iglap, nahulog ang mga piraso ng chess sa lupa, wala kang chess. Paano ka mananalo? Malumanay na ngumiti ang matandang walis. Natigilan si Bawang Tianshu. Halatang lampas sa inaasahan ang ugali ng pagsira sa buong laro ng chess, pero kapag pinag-isipan mong mabuti, ito ay isang paraan, parang napakagaan ng loob mo sa Aaron. Kahit walang chess sa mundo, dapat mong protektahan siya. Umiling si Bawang Tianshu at ngumiti, kailangang matigas pa ang bakal. Kung ang chess piece ay hindi sapat na matigas, kahit protektahan lang natin ito sa pagitan ng ating mga daliri gamit ang ating mga kamay, hindi ito maiiwasang masira. Ngumiti ng mahina ang matandang sweeper, tapos tignan natin kung matigas ang Boy of Aaron. Isa pang round, pwede. Malumanay na ngumiti ang matandang walis, darating ang oras. Hindi mo ba sila ipapadala? Malumanay na ngumiti si Bawang Tianshu, ang mundo ay pag-aari ng mga kabataan. Hayaan mo na sila. Kapag ang katotohanan ay nabunyag, kapag ang mundo ay sumikat at nakilala nila ang kanilang sarili, may makakamit din sila. Huwag nating sayangin. As pagkababa ng boses, tumawa ang matandang nagwawalis ng sahig, na sinabayan pa ng maamong ngiti ng 8 aklat sa kaparangan. Gayunpaman, para sa iba sa 8 kaparangan na mundo, walang tunog, kahit nakakagulat na tahimik, dumating na ang ika-5 araw. Tumingin si Aaron sa mga taong nagkukumpulan na sa harap ng bahay na gawa sa pawid at mahinang sinabi. Sabay-sabay na tumango ang lahat, at medyo nanlumo ang kapaligiran, natatakot ka ba? Mahinang ngumiti si Aaron. Sa mga salita ni Hansani, mayroong ilang walang buhay na mga koponan. Sa isang dumadagandong na galit na boses, sumagot siya, hindi ako natatakot. Ang mga natatakot sa kamatayan ay maaaring manatili rito. Mga kapatid na hindi takot sa kamatayan, tara na. Sa sandaling bumagsak ang boses, nawala ang Aaron at binuksan ang exit ng 8 wasteland na libro. Matapos manguna si Hansanya at ipakita na hinding-hindi niya parurusahan ang sinumang nanatili rito, sina Ning Yu, Jiang Hobei Xiaosheng, Qin nanguna si Shuang at ang iba pa sa pag-follow out, sumunod ang palasyo ng Bagyo, ang alagad ng misteryosong alyansa ng lalaki, at ang 6 na halimaw sa Jiangbei nagkatinginan sina Sheng Sheng at Zhong Beihai, tumango at nagmamadaling lumabas si Chen Shiman lamang para sa kanya, ang kanyang pagsasanay sa lugar na ito ay parang naglalakad sa isang mainit na swaddle. Hindi man siya namatay ay ayaw niya talagang lumabas dahil sobrang komportable dito. Lalo na't maraming kakaibang hayop dito. Bagamat pinahintulutan ni Han Sangki ang lahat na malayang makahanap ng mga kakaibang hayop kahapon, hindi siya masyadong pinalad na makumplito ang kontrata sa kakaibang hayop sa paraang walang puwersa. Tanging isang mahinang dilaw na antas na kakaibang hayop ang handang maging kanyang espiritual na alagang hayop. Ngunit sa gubat na iyon, mayroon pa ring hindi kilalang red level at gold level na kakaibang hayop. Kung mananatili ka rito at mag-iisip ng higit pang mga paraan, magagawa niyang. Ano pa ang hinihintay mo? Shiman, hindi ka parurusahan ng batang si Zia Han, ngunit bilang isang guro, kaya kong linisin ang pinto. Malamig na uminom si Do, kanyang buhay, tara na,
Tara na. Natigilan si Chelsea at mabilis na sumunod, naging huling. Taong umalis, sa isla, hinahanap pa rin ni Lo Yuan at ng iba pa si Aaron at iba pa sa buong mundo. Isla, pagbalik nila sa bahay ay halos matakot na sila sa labas nang lumabas si Mingmang, kung hindi dahil kay Lo Yuan at sa kanyang entourage. Talagang magdududa sila kung nainom ba nila ang maling gamot o nagkamali sila ng panaginip. Wow, biglang, nang hindi hinintay na humingi ng paglilinaw si Lo Yuan, Aaron nagtaas na ng kamay. Sa mahabang panahon, tanging ingay lang ng mga armas ang kanyang narinig, pagkatapos ay tumingin siya sa ibaba at nakita na ang isang grupo ng mga tao, kabilang si Lo Yuan, ay direktang Hangul. Ang isang grupo ng mga tao ay pawang mga Hangul. Nakita ko si Hao, ngunit hindi ko pa nakikita si Hao. Maging si Lo Yuan, isang elite mula sa isang malaking pamilya, ay tanga sa oras na ito. Marami na siyang nakitang pera at armas, ngunit hindi niya narinig o nakita ang napakaraming armas na nakatambak sa isang sandali. Natatakot ako na ito ay ang arsenal sa tuktok ng asul na bundok, iyon lang. Lo Yuan ay okay. Ang mga taong lumabas sa 8 aklat sa kaparangan ay talagang mas nagulat at natakot pa sa oras na ito. Kakaibang mundo, kasama ang isang malaking bilang ng mga kakaibang hayop, sa katunayan, ito ay kinuha sa kanila ng mahabang oras upang makawala sa shock. Ngunit sino ang nakakaalam, sa sandaling lumabas siya, dumating muli ang Aaron. Ang mga sandata ng bundok. Bukod dito, wala sa kanila ang basura. Sa madaling salita, isa-isa niyang ibinenta ang mga armas na ito. Masasabi ni Aaron na siya ay mayaman at walang talo. Maging si Do Shengsheng, na palaging napaka-stable, ay hindi napigil ang lunukan ang kanyang bibig sa oras na ito. This fucking how, shit. Wala akong masyadong armas sa bodega ng sekta ng palasyo ng Chanji. Tumanggo si Zhong Beihai na parang nagbubuhos ng bawang, hindi bababa sa higit sa 100 Chanji palaces, kuya. Natigilan si Chelsea at maging siya ay nakaramdam ng tumataas na kahihiyan. Shit, sa harap ng napakaraming kakaibang hayop, pwede kang magtayo ng zoo at bundok ng Weapons King, maipakita mo na isa kang alagad ng Chanji Palace. Shit. Nakakahiya talaga. Muntik na siyang mawala sa bahay ng lola niya. Bagamat sa tingin niya ay makapal ang balat niya, hindi niya matiis ang kabalintunaan ng ganoong kalaking gap. Si Wang Siman ay tanga din. Ang Aaron ay isa lamang may sakit na manok sa kanyang sariling mga mata. Gayunpaman, ngayon siya ay hindi lamang isang misteryosong tao sa mainit na Jiangho, kundi isang sikat na demonyong Diyos. Bilang karagdagan, mayroong libu-libong mga hayop at kagamitan. Kung mayroong isang kasabihan na mayroong 3 araw ng paghihiwalay at tumingin sa isa't isa, ang Aaron ay talagang hindi 3 araw, hindi bababa sa daan-daang milyong taon ang pagitan. Dahil hindi totoo ang kanyang pagbabago. Ano ang ginagawa mo? Si Ning Yu ang namuno at hinati ang lahat. Ang palasyo ng Baguio ay isang babae, binibigyang prioridad. Walang pakialam ang Aaron sa kanilang mapurol na pagmuni-muni isa-isa. Napakatahimik ng buong tao. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, ang mga babaeng alagad ng palasyo ng Baguio, na natigilan, ay nagkaroon pa nga ng hindi nakukuhang pananabik at paghanga sa kanilang mga mata. Makapangyarihan, gwapo at mayabang na sapat upang makuha ang kanilang mga puso, ngunit ang Aaron ay nangangailangan ng mas maraming pera upang matukoy ang iba. Hindi ba ito ang perpektong lalaking inilarawan nila ang kanilang mga sarili ng perpekto? Not to mention them, even Ning Yu looked at Aaron in surprise at this time. Kunin mo muna sa palasyo ng Baguio. Any questions? Mahinahong sabi ni Aaron. Pagkatapos ay marahan niyang binuhat si Han Nayan. I'll take Nayaner outside. After an hour, I'll set out in front of the island. Dad, take you to Reed Beach. Malumanay nang umiti si Chong Han Nayan at mahinang sabi ni Aaron, kahit na ang mag-ama ay matagal nang magkasama sa 8 kaparangan na libro, ang Aaron ay naging abala sa pagsasanay sa lahat at halos hindi sinasamahan ang babae. Ang oras na ito ay isang espesyal na oras para sa Aaron. Nang umalis si Han Sanyi, isang grupo ng mga tao ang tumingin sa kanyang likuran na may iba't ibang ekspresyon. Shit, gusto ko rin siyang bigyan ng isang sanggol. Isang babaeng alagad ng palasyo ng Baguio ang naantig at naiinggit na may luha sa kanyang mga mata. Mula nang makilala ko ang pinuno ng alyansa, bigla kong naramdaman na hindi interesado ang ibang mga lalaki. Ako rin, ginawa ng isang grupo ng mga babae, ito isa-isa, ngunit hindi ko alam kung sino ang nanguna upang gawing lakas ang
kalungkutan at galit, dahil ito ay ibinigay ni Han Sanchen. Ito ay dapat na kanilang pinakamahalagang regalo ng walang sinasabi. Sila ay direktang pumunta sa Armas Bodega, sa kabilang bahagi ng isla sa oras na ito. Ang hardin ng Peach Blossom ay puno ng tawanan, at ang mag-ama ay naging masaya at napakasaya. Gayunpaman, pagkatapos ng sapat na kasiyahan, ang mag-ama ay malumanay, nakahiga sa puno ng Peach Blossom, nakatingin sa asul na langit, at sa mga oras na ito ay nakatingin sa kanila si Ivory. At ang mag-ama ay may matamis na ngiti. Pupunta ba tayo kay nanay? Aaron Calzada, tumango si Hanian. Sige, magtatayo ako ng malaking bahay dito at mananatili ako sa aking mga magulang magpakailanman. Tumango si Aaron, hinawakan ang kanyang ulo at tumingala. Palasyo ng Baguio, 472 disipulo, pumunta sa Chi. Palasyo ng Changi, 46 na disipulo, pumunta sa Chi. 84 na alagad ng Mystic Alliance, magsama-sama. Nihilism, si Qin Shuang ay kumakatawan sa lahat ng mga disipulo. Ang pamilya Wang, Wang Siman, ay kumakatawan sa pamilya Wang, Qi. Commander Zuo, tulungan mo si Mang Keiqi. Nang dumating ang bilang ng mga tao, sumigaw si Ningyu ng malakas, at sabay-sabay na tumugon ang mga tao. Ang malakas na boses ay yumanig sa kalangitan, at ang momentum ay puno. Nagulat si Lu Yuan at ang iba pa. Ngunit alam din ng lahat na may hindi mabilang na kalungkutan na nakatago sa dagandong na ito. Si Wang Siman na lang ang natitira sa pamilyang Wang mula sa henerasyon ng Aaron ay walang tigil na nakayakap si Han Nayan sa kanyang mukha na parang tubig sa dagat. Lahat sila mga kapatid ko, wala akong masabi pero isa lang, sana iuwi ko na kayong lahat. Tara na. Woo! Sa oras na ito, habang umiinom ng mahina ang Aaron, biglang pumasok sa isip ko ang tunog ng cape sa isla. Sa pagbabalik tanaw, ang aking asawa at biyenang babae, na nakasuot ng puti, ay nakatayo sa malungkot na bundok sa isla, na may hawak na kabibe, hinihipan ang langit. Malungkot na kumanta at tumutugtog ng musika para isakripisyo ang kapangyarihang militar. Lumingon ang lahat, hindi lang ang pakiramdam ng digmaan, patayin ang 600 inumin, sabay-sabay na iling ang langit, miss, may mga barkong pandigma sa paligid ng dagat. Mukhang bumuhos ang Aaron sa oras na ito. Sa oras na ito, sa isang tiyak na lugar, 12 ng mga mapagmataas na lalaki na may magagandang damit at magaan ang may dalang isang jade sedan na upuan, na sinusundan ng ilang magagandang waitress sa harap at likod nila. Kumuha sila ng mga bulaklak at jade fan sa kanilang mga kamay, marahang niyugyug, at nagkalat ng mga bulaklak, na parang isang paglalakbay sa palasyo ng engkanto. Habang ang isang babaeng nakaitim ay mabilis na nahulog mula sa langit at pagkatapos ay bahagyang lumapag sa harap ng sedan, ang buong koponan ay huminto, at mabilis siyang lumuhad sa isang napakababang poster. Nagmamadaling binuksan ng 2 dalaga ang kurtina ng sasakyan. Ang nakita ay ang marangyang interior at ang walang kapantay na kagandahan, tumagal ng 7 araw bago umalis. Hulaan kung ano ang ginagawa ng Aaron. Ang dilag ay malumanay na ngumiti, at ang pink at dye ay nahulog sa lungsod. Kahit kumpara sa mga nakapaligid na bulaklak, sila ay eclipsed lamang. At sino ang maaaring magkaroon ng napakagandang tao maliban kay Lu Roxen? Gayunpaman, sa oras na ito, sa likod ng Lu Roxen sedan, may ilang mga guards na mga nangungunang eksperto sa isang sulyap, na nag-escort sa isang sasakyan na puno ng mga dekalidad na kahon at cabinet. Hindi nagbago ang mukha ni Black at bahagyang yumuko. Hindi ako nang ahas na hulaan si Lu Roxen at ngumiti. Chimeng, matagal mo na akong sinundan, kung hahayaan kitang sabihin, sabihin mo lang. Oo, tumango si Chimeng, nagnilay-nilay sandali, at sinabing, nahulaan ng dalaga na sa loob ng 7 araw, ang Aaron ay dapat maging self-cultivation. Bakit? Sa hangganang bayan, ang grupo ng mga monghe ay nagdulot ng matinding pinsala sa Aaron. Ang susi ay ang iwan ang mga zombie sa buong lungsod. Ang young master ng pamilya Fang ay hindi makakilos noon, kaya't si Aaron ay gumugol ng maraming enerhiya sa zombie. Kahit na gumawa siya ng Aaron na bakal, hindi siya maaaring maging ganap na hindi maapektuhan. Sa tingin ko ay dapat itong maunawaan ng Aaron, kaya, sinabi ito ni Chimeng, bahagyang itinaas ang kanyang mga mata at tumingin kay Lu Roxen. Malumanay na ngumiti si Lu Roxen, yun lang ba? I'm stupid. Please give me some advice. Hindi ito tulad ng pagbibigay ng payo. Kaya lang, ang iyong pagtatangi laban sa
Aaron ay napakatigas ng ulo na hindi mo pinapansin ang mga detalye ng taong ito. Prejudice, sumimangot si Chimeng, bagaman si Aaron ay isang tao sa lupa, nagkaroon ng pagkiling at pagmamataas noong unang nakipag-ugnayan sa kanya ang kanyang aliping babae, ngunit iyon ay dati. Ngayon, ang dalaga ay hindi na minamaliit, siya tulad ng iba, kung talagang hahamakin mo ito, sa estilo ni Chimeng, sinira mo na ang mga bangkay ni Aaron para malutas ang galit ng iyong puso. Paano mo pa rin maantala ang paggawa nito ngayon? Naniniwala ako na malaki ang respeto mo sa Aaron at kahit na itinuturing mo siyang master na mas mahusay kaysa sa iyong sarili, ngunit hindi ito nangangahulugan na wala kang pagkiling, ngunit ang iyong pagtatangi ay hindi nagmumula sa pagmamataas, ngunit mula sa puot. Malumanay na ngumiti si Laura Oxen. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!